Hello guys, good morning na naman rito at good evening dyan. At eto, pag-usapan lang natin kanina kasi habang ako'y nasa trabaho, may nakausap akong isang Pilipino. At sabi ng maganda yung conversation namin at yun nga, napunta kami sa discussion na bakit daw ba nagkakaganito yung mga kabataan natin at ano ang solusyon sapagkat yun, even dito sa Canada, mainit na mainit yung usapin nitong mga kabataang ito na mga didilis at sa kanilang ginawang mga krimen. Alam na alam naman nating mga didilis ang mga to. So kanina habang sa pag-uusap namin nasabi nga niya sana naman tumino yung mga magulang pati yung mga didilis. Yung mga didilis na tao dyan sa Pilipinas. Sabi ko nako mahirapan tayo dyan. Anyway, ito ang ating pag-usapan ngayon guys, no. Sa katotohanan lang, no, kailangan natin mag-ingat at hindi imposibleng mangyari uli ang mga nangyaring ito sa dalawang kabataang ito sapagkat sa totoo lang guys maraming ito ay maliwanag, ito ay ang magulang nito mga ito ay didilis. Ang tiyahin ng isa ay didilis din. So may pagkasiraulo talaga, no. At maliwanag na sila ay naimpluwensyahan ng inspired, no, motivated at inspired sila dito kay sa mga ugali nitong mga may sayad siblings, no. Katulad ni Fentaboy na aminado na ginawang normal ang patayan, ginawang normal ang kawalang hiyaan at ang mga krimen, no, naging normal. So sa mga kabataang ito, yun ang naging kanilang mga pananaw. Ang malupit na nito, normal na nga sa kanilang pananaw dahil normal itong mga bagay na ito ay ginawang normal nitong magkakapatid na may sayad at ang tatay nilang may sayad, yung kanilang mga magulang, mga tiyahin ay sumusuporta pa rin dito sa mga may sayad. So, ibig sabihin, imbis na magdalawang isip itong mga ito, sasabihin ng mga batang ito, teka, mga magulang nga namin sumusuporta dito kay tatay digong namin, di ibig sabihin, tama ang ginagawa nito. Sapagkat sa totoo lang, syempre, talaga namang wala pa sa kumpleto o kahustuhan ng pag-iisip ang mga ito kahit pa sabihin mong sila ay may discernment na, pero kulang, no? Hindi pa talaga sapat para sabihin natin na sila ay nasa husto at wastong pag-iisip na. So malakas sa kanila yung impluwensya at dahil nga tinotolerate ng kanilang mga magulang ang pagiging didilis na tatanga-tanga at bobo at sumusuporta, pinamumuka sa mga anak na suportado nila si Fentaboy. So sa kanilang isip ay normal na ang mga pinaggagawa nila. At syempre, dahil sa mayabang itong mga may sayad siblings, pati ang kayabangan ay nagiging normal na rin sa kanila. Ngayon, ang tanong natin guys ay ganito. Paano natin ito mapipigilan? Paano natin ito kahit paano mapigilan na wag na uling mangyari? Alam nyo guys sa totoo lang ang kinakailangan maging sa ang taong bayan kailangan makialam na talaga rito sa pamamagitan ng i-eliminate sa ating political arena ang sinumang sino mang miyembro ng may sayad siblings. Tandaan nyo yan. Mapa local, mapa national. Sa national, mai-eliminate yung mga yan. Sigurado yan, no? Except dito sa congressman dahil marami pa rin mga bubong taga Davao City. Pero dito sa national, wala nang pag-asa yan, no? Pero yung sa pagka-mayor ng Davao City, medyo nag-aalanganin na rin sila. So may chance na hindi na rin sila makaupo dahil ang pambato lang naman talaga nila ron ay si Barbie. Ngayon, kung si Inday Sayad nga, hindi na rin naman ito makakatakbo at ito'y tatakas, di si Barbie ang tatakbo sa national, wala na talaga. At sino ang ilalaban nila sa Davao? So, sa Davao City, wala. Si Iyutman, lalo nang wala yun. Si Barbie nga, kaya hindi nga tumakbo sa pagka-mayor, di ba? Ang pinatakbo ay si Fentaboy kasi alam nila na walang ipapanalo ito laban kay Nograles. Ngayon, panahon na magising kayo mga taga Davao City, mga hinayo pa kayo. Anyway, kung magigising pa kayo, no? So, sa madaling salita, mga kababayan ko, ang kailangan natin, i-eliminate ang lahat ng may sayad siblings sa ating politikang pangkalahatan.
Hindi lamang ang may sayad siblings. Ang pangalawang dapat eliminate natin, tanggalin ang lahat ng mga politikong sumusuporta dito. Sumusuporta kay Fentaboy, sumusuporta kay Inday Sayad sapagkat maliwanag ang mga politikong ito ay wala rin sa wastong pag-iisip, no? Sino mang politiko, nakaupo man ngayon o hindi at tatakbo sa susunod na eleksyon, tandaan ninyo, wag iboto, wag papanalunin. Otherwise, mananatili yung kulturang ito, no? Kasi naging kultura na natin napahalo na sa ating kultura na napakapangit, na naging normal yung pagpatay, naging normal ang mga katarantaduhan, naging normal ang pambabastos, pagmumura sa mga nakakatanda dahil sa mga inayupak na itong mga didilis na ito, dahil sa mga may sayad na ito. So ngayon, bit-bit nila yan, kung hindi sila mawawala sa ating mga politika, naku po, di magpapatuloy ito. Now, para ito ay matigil, mabalik tayo sa dati, kung saan napakaganda ng ating political situation natin. Yung ating mga politiko ay mga masasabi nating mga statesman, meron lang iilan na hindi, pero majority mga statesman, no, na nawala na ngayon sa marami. Nawala dun lang naman sa mga umiidolo rito kay Fentaboy, no? So kapag yan ay didilis, matik yan. Kita mo, walang statesmanship yan. Sinungaling, fake news ang ginagawa. So ano ang dapat gawin? Dapat ang mga yan ay mawala na sa susunod na eleksyon, walang manalo. Kaya tandaan ninyo, aalamin ko pag didilis yan, talagang ipapangampanya kong wag manalo yan. Ipapaulit-ulitin ko kayong mga politiko nanyo. Tandaan ninyo, pagdating sa eleksyon sa 2028 at kayo ay didilis, sisiguraduhin ko sa inyo na kahit papano ikakampanyo ko yung wag iboto. Dahil bakit? Siraulo kayo . Bakit ang sinusundan ninyo at pinupo ninyo at sinusuportahan ninyo yung siraulo, yung mamamatay tao, yung nag-EJK, di ba ga? At higit sa lahat, suportado ng mga drug lords. Di ba ga? Kaya nako, talagang ikakampanya ko kayo na wag manalo. Ang ikatlo na dapat ay mawala, alam nyo kung ano? Itong mga didilis na nga naman, yung mga matatanda, mga didilis na panatiko, dapat ay maglaho na yan. Kaya ikampanya na rin natin kay Kamatayan na sana kunin na yan ni Kamatayan. Pag kinuha ni Kamatayan ang mga yan, mananahimik ang Pilipinas, maniwala kayo. Bababa ang krimen, mababawasan ang mga illegal, no? Tandaan ninyo yan, basta mawala lang yung mga didilis na yan. Sa madaling salita, mawawala ang mga salot ng Pilipinas. Di ba ga? So yan tatlong yan ang dapat mawala. Ang may sayad, magkakapatid na may sayad, mawala sa politika, ang pamilyang may sayad. Ang pangalawa, itong mga politiko na mga may sayad. At ang pangatlo, mga didilis na may sayad. Basta may sayad, didilis yan. Di ba ka? So, ipanalangin natin kay Kamatayan mga hinayupak na yan. Okay? So, yun lang po sa mga bobong didilis yan at mga may sayad. Manatili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!